Kaagad na nagpaunlak ng pahayag si Justin Brownlee matapos nilang talunin ang koponan ng Mongolia sa Basketball Champions League. Si Coach George Gallant inaming mabigat ang laban sa Barangay Ginebra. Si Coach Tim Cone inilabas ang magiging tuntungan sa pagpasok sa bakbakan versus SMB. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Matapos manalasa sa bakbakan laban sa Ulaanbaatar SAC Broncos ng Mongolia, kung saan kumamada siya ng 26 points, 12 rebounds at 6 assists, nagbigay ng pahayag ang resident import ng Barangay Ginebra at naturalized player ng Gilas Pilipinas na si Justin Brownlee tungkol sa nagaganap sa kanyang kupunang Pelita Jaya ng Indonesia na kasalukuyang nakikipaglaban sa Asia Qualifiers ng Basketball Champions League o BCL. Ano kaya ang mga sinabi ni Justin matapos ang panalo? Tutukan po natin si Justin sa report ni Katrina Alba ng One Sports. Alam namin na meron pang mas matitinding kupunan dyan. Gusto lang namin patuloy na maging mas mahusay araw-araw. Hindi natin alam kung saan kami dadalahin ito, di ba? Sana madala kami nito sa mas malayo pa sa tournament na to. Alam nyo, yung mga galaw ngayon ni Justin at yung itinala niyang statistics dito sa Basketball Champions League o BCL, patunay lang po yan na hindi nagbabago galaw niya. Andun pa rin yung tigas niya, di ba? Yung gigil niya sa bakbakan na nakuha niya sa Barangay Ginebra. Never say die, sabi nga nila. Ibig sabihin, walang nagbago kay Justin. At dahil dyan, swerte Indonesia kasi nakuha nila yung serbisyo ni Justin habang nakabreak po siya dito sa Ginebra at sa Gilas Pilipinas. Sa ngayon, base po sa report nakarating na sila sa second round ng BCL at base pa rin po sa report, sasagupain nila ang kupunan ng Singapore na Android Club ngayong April 6. Bukas po yan. So abangan po natin kung ano magiging resulta po dyan. At habang nakatakdang bakbakan ng Pelita Jaya ang Android Club ng Singapore, nakatakda namang harapin ng dating kupunan ni Justin Brownlee ang dating kupunan ni Benny Boatwright. Sa ganap na ikapito at kalahati ng gabi ngayong Biyernes, magbabangga ng magkapatid na SMB at Gin Kings na may kartadang 3-0 at 3-1 ayon sa pagkakasunod. Buungan na napipintong paghaharap, naniniwala si Coach George Gallant na hindi basta-basta ang makakaharap nila. Paano nga ba niya i-describe ang Barangay Ginebra? Tutukan po natin si Coach George sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Isa ang Ginebra sa pinakamatinding kupunan dito. Kailangan lang namin maganda para sa kanila, maging consistent at ibigay ang lahat ng aming lakas para matalo namin sila. Sa totoo lang pareho naman silang matigas na kupunan sa ngayon Parang wala ka namang itulak abigi sa kanila, di ba? Pero sa ngayon, kung tutusin, lamang ang SMB, unang-una wala si Scottie Thompson na nagpapagaling ng kanyang back injury. Pero of course, alam din natin, nanalo naman ang Gin King sa Magnolia nung Easter Sunday sa score na 87-77. Ibig sabihin, kakapitan nila panalong yan para humugot ng magandang performance versus SMB. Sa panig ng SMB, hindi rin sila basta-basta mataas ang moral ng kupunan kasi nga 3-0. While etong Gin Kings 3-1. Ito yung mga rason kung bakit magiging mainit ang bakbakan ngayong gabi. Mag-uunahan kasi sila sa pag-akyat sa standing. Kung matalo ang Ginebra, bagsak sila sa 3-2 habang aakyat ang SMB sa 4-0. Kung manalo ang Ginebra, sila ang aakyat sa 4-1 habang babagsak sa 3-1 ng SMB, di ba? Ang laking bentahe po nun. Sobrang magpapataas ng moral ng kupunan yan. Kung naniniwala si Coach George na mabigat na kalaban ng Gin Kings, naniniwala din si Coach Tim Cone na magiging tuntungan ng kanyang grupo ang naging panalo laban sa Magnolia ni Coach Chito Victorero. Ano nga ba mga siniwalat niya tungkol sa nalalapit na pagharap nila ng SMB matapos bakbakan ng Magnolia? Tutukan po natin si Coach Tim sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Medyo tinamaan yung kumpiyansa namin versus Meralco pero itong laban sa hotshots, effort talaga to para sa amin We hit the boards hard, nakabalik kami ng maayos sa depensa. So lahat ng effort na yon sa second half, yan ang mag-aangat sa atin patungo sa laban sa SMB. So ibig sabihin, dito talaga sila huhugot ng lakas sa naging panalo nila sa Magnolia ni Coach Chito Victorero nung Easter Sunday. Sabi niya nga, di ba, yung second half kung saan nakabalik sila ng maayos lalo na sa depensa. At bagamat hindi niya direktang sinabi parang babala na rin po yan sa SMB na wag silang pakukumpiyansa kasi angat din yung moral nila ngayon. Kasi nga nanalo sila sa huling laban And of course, kakapitan ni Coach Tim si Pringle. Kumamada po siya ng 17 versus Magnolia. Ganon din si Japet Aguilar. Meron po siyang 16 points, 9 na rebounds. Halos double-double na po yun. Huwag din natin kalimutan si Maverick. Meron po siyang 16 points, 4 rebounds. Ganon din si Christian Stan Hardinger. 11 points, 14 rebounds, 7 assists. And of course, si Jamie Malonzo, 9 rebounds.
11 points, 3 steals. Kung pagbabasehan po yan, malaki ang magiging problema din ng SMB ngayong Biyernes. So kaabang-abang po talaga to. Sa kartadang 3-1 ng Gin Kings at 3-0 ng SMB, umuugong na ang usap-usapang sila ang posibleng magharap sa finals ng PBA Philippine Cup. At dahil napakaaga pa para sa issue, naniniwala ang butihing coach na wala pa sila sa pwesto na gusto nilang marating. Pero hindi niya ikinaila na goal nila ang top 2 sa komperensya. Paano nga ba pinaliwanag ni Coach Tim Cone ng isyong yan? Tutukan po natin si Coach sa report ni Jonas Terrado ng Inquirer. Hindi ko naiisip na ando na kami sa gusto naming marating bilang koponan at umaasa kami na mas maging mahusay habang nagpapatuloy ang conference. Pero palagi tayo nakikipagbakbakan para sa top 2. Kaya malaking laban to in terms of top 2. Actually malaking laban talaga ang SMB ngayon versus Ginebra. Una, baka kasi pumutok ulit si CJ Perez. Tsak, magkakaroon ng malaking problema ang Ginebra kung ganun yung mangyayari, di ba? Sa huling bakbakan, pumamada po si Perez ng 32 points. Hindi biro. Si CJ pa lang po yan, ha? Si Jericho Cruz pumamada rin ng 17 points. Tapos si Terrence Romeo, nagtala siya ng 16 points. So malamang sila yung nasa target list ngayon ni Coach Tim Cone. Pero alam natin, nagagawa rin ng paraan si Coach George para maipilit niya talaga yung muling pananalasa ng kanyang grupo. And of course, ng buong koponan. Anyway, yung top 2 na binamagin ni Coach Tim, medyo malayo pa yon. Pero yun ang goal talaga nila. At kalaunan, makausad sa finals. So guys, maraming salamat.